Oy mga kababayan, nako may katwiran ho ba at may basihan itong si VP Sara Duterte na sabihan na bobo ito hong abogado ng mga biktima ng umano'y EJK, yung extrajudicial killings sa panahon po ng Duterte administration. Kasi may binabanggit ho ito pong si VP Sara, nako, ebidensya ho, nasa 181 lang ho ang piraso ng mga ebidensya ang naipresenta po ng prosecution sa International Criminal Court. At ito ho ay napakalayo. Dito po sa sinasabi, biro mo 30,000, 30,000 drug war deaths namatay daw sa panahon ng giyera kontra illegal na droga ng Duterte administration. So, kung ito po ang pagbabasihan natin, kasi meron po yung data ho ng gobyerno. Kasi yun ho, kapag sinabi mo gobyerno, ang data o records ng police ay umaabot lang po sa 6,000 o 6,000 ang sinasabing napaulat na namatay. Kapag ito ho ay naitala sa pulisya o sa gobyerno, ito po may basihan ho talaga at talagang yun ho nai-record yung mga namatay di umano. Pero parang wala ho yung 30,000. Nasaan pag ganito ho parang meron pong may basihan po dito si VP Sara na sabihin ng bobo, or ako naman sabihin ko mukhang mahina sa pagbibilang sa mathematics. Ito pong ito pong abogado ng di umano'y biktima ng EJ case o extrajudicial killings. Biri mo, 6,000 ang naitala ng gobyerno o ng pulisya, tapos 30,000 ang sinasabi ng mga, yung mga nagsusulong po ng kaso laban po kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na itong crimes against humanity. Kasi ang sinasabi nga po ni VP Sara, parang laging paulit-ulit yun ng media. So ilang taong war on drugs, thousands killed, yun ho. Tapos umabot daw sa 30,000. Pero alam nyo ho, siguro hindi naman ho ganun bulag ang ICC na kung ano ang ibinigay mo na ebidensya, ito 30,000 ang namatay. Siyempre sisilipin naman ng ICC yan. Kaya nga 'di ba may mga report na sila mismo ay nagsagawa ng investigasyon dito po sa Pilipinas. Pero ang sabi ho ni VP Sara, 120 o 181 lamang ho ng pieces of evidence ang nailabas. So nasaan yung 30,000 pieces of evidence? So yun po ang binabanggit ni VP Sara. Pag ganito, meron nga siyang na dahilan para sasabihin ako sasabihin ko na medyo mahina at mukhang malabo ito pong aligasyon ni abogado ng umano'y biktima ng extrajudicial killings. Pero agad namang bumuelta o sumagot yung sinasabing abogado na tumutulong dito po at sila po kumakatawan sa ilang mga biktima. Ayon po kay Attorney Cristina Conti ng National Union of People's Lawyers, siya po kasi nagre-represent sa mga biktima na hindi raw kinakailangan na pangalanan yung bawat biktima. Ang dapat lang daw ay ma-establish na ito hong crime against humanity ay nagawa po ng dating Pangulong Duterte. So pwede ho ba yun? Na hindi na kinakailangan na yung mga pangalan? Pwede ka pala mag-imbento kung hindi pala ito gagawin. Hindi na pala kailangan, mga kababayan. Sabi po yan ni Attorney Cristina Conti, wala na raw, hindi na kinakailangan na, hindi raw nire-require na pangalanan yung bawat biktima. Basta't maipalabas lang na nakagawa ng crime sa against humanity si dating Pangulong Duterte. Kung ganun ho pala, hindi na kailangan, bakit ginawa niyo 30,000? Gawin niyo na 1,000,000. Hindi, o kaya 120,000 lang, katulad sa Mexico. Mga kababayan, na naging sinasabing namatay dahil sa ginawang giyera
ng pamahalaan ng Mexico kaugnay ng kampanya laban po sa illegal na droga. So, yun po. At ang sinasabi ho ni Atty. Conti ay, yun ho, hindi, kung ano-ano naman, kung ano-ano yung mga ano, no, katwiran. Pero alam niyo ho, mga kababayan, sa isang paglilitis, kung ilan ho ang sinasabi mong biktima, ako ito sa pagkakaalam ko lang ho, kung 30,000 biktima, dapat 30,000 ebidensya rin ang ilalabas mo, ilalatag mo, di ba? Para mapatunayan na talagang mabigat ang kaso na iniaakusa mo sa isang, di ba, pinagsabihan. Katulad po ni dating Pangulong Duterte. So, yun ho, mga kababayan. Pero ang sabi, hindi raw ni-require. Ewan ko lang ho, mga kababayan. Pero kasi, nagtingin-tingin din ho ko rito, no, sa mamaya, titignan natin. May iba pang mga abogado, ha. At ito, mga magagaling ho ito sa batas at nakabase po sa Estados Unidos. At dito ho ay meron nga ho, di ba? May mga nagkaroon din po ng mga pagpipintas dito po sa sinasabing 30,000 na namatay dahil daw dito sa ano, no, sa illegal na droga. Meron nga ho na ano na yung sinasabi na ano, yung si Aling Sheila na kung saan 'di ba, ang sinasabi yung anak niya namatay, yung pala ay 2024 nangyari. Yun mga kababayan, napaulat ho yan. At pero bagamat muling nilinaw, ito ho kasi merong paglilinaw po yung ano, no, yung advocates ng extrajudicial killing victims na parang inaamin ho nila na nagkamali kasi dito parang naisama na ho ito sa lahat ng ikinakaso laban po kay dating Pangulong Duterte. So, nagkaroon po ng paglilinaw at ito yung taga Caloocan City, residente po dyan, na yung picture, kasi nakita ho yung mga litrato, di ba? Pinakita, ito mga biktima ng EJ case, kasama ho yung mga biktima na kung saan kanilang anak, ito, iba pala ho, so nagbago ho ang linya. Ang sabi raw po, ang litrato ni Aling Sheila, ay yung nailagay dito po sa panahon ng yung siya nagawang picture taking sa press conference na di umanay biktima ng extrajudicial killings na naisagawa, no, na gawa ng Duterte administration ay isa pala. Yung naipakita ko kasi sa litrato, ito'y namatay noong 2024. Ibig sabihin, sa panahon na po ng Marcos Jr. administration. Pero ang sabi po ni Rubilin Litaw, coordinator ng Rise Up for Life and for Rights, yung ito raw yung si Rico, yung sinasabing anak din na lalaki ni Aling Sheila at hindi si Ryan ang talagang namatay naman sa panahon ng nakarang administrasyon, no, Duterte administration. So dalawa raw ho palang anak nito. Pero ewan ko lang ho kasi parang napaka-imposible naman na ano, no, na magkamali itong si Aling Sheila na pinag-uusapan ho kaso ho laban kay Duterte. Tapos yung isa raw na anak niya lumilitaw ho, napatay 2024 sa panahon po ni Pangulong Marcos Jr. na. So, kung ganun ho, EJK din ho ito. So, lumilitaw, meron yung EJK sa panahon ng Marcos Jr. administration. So, ito, balikan ho natin mga kababayan. Yung binabanggit. Kasi sabi ho ni Atty. Conti, ito yung abogado ng mga EJKs, ay hindi na kinakailangan, hindi raw nire-require na isa-isahin yung mga pangalan ng sinasabing biktima ng ng EJ case, basta't ma-establish lang daw, mapatunayan na nagkaroon po ng ng sistema at dito po yung sa crimes against humanity. Maganda ho ay tingnan rin ho natin sa ating mga listeners, sa ating mga viewers dito po sa ating YouTube channel. Ito ho si Attorney Arnedo S. Valera. Ito magandang pag-usapan ho natin dahil sa ito ho'y abogado rin, no? At nakabase po dyan sa Estados Unidos, ay may binabagit ho siya, mga kababayan, na ang pinaka-importante, kasi dito po kasi yung International Criminal Court o ICC, ay hindi kailanman nag-prosecute para po sa sa anti-drug campaign bilang crime against humanity. Yun ho, mga kababayan, ibig sabihin, kasi ito hong problema sa droga, ito'y global, pang buong mundo ito, global war on drugs. At talagang ito po'y
Halos lahat po ng mga bansa, hindi lang po sa Pilipinas, ay gumagawa po sila ng pamamaraan para para sugpuin itong illegal na droga. Diyan din na sa Estados Unidos 'di ba? Talagang grabe ho yung kanilang ginagawang kampanya laban po sa illegal na droga at nako, ang dami ho no na mga ah, libo-libong mga buhay ang nawala rin sa nasabing sa nasabing kampanya diyan po sa Estados Unidos, kabilang yung mga inosenteng sibilyan na naipit at dito nasama sa kartel violence. Yung siyempre talagang may maiipit ho dyan mga kababayan. Parang lumilita, collateral damage ho ito. So yun po ang sinasabi ni Attorney Arnedo Valera. Yun ho. At ang sabi ho niya, yung crime against humanity, kasi meron ho yan na talagang pagbabasihan Ito ho, may binabanggit ito si Attorney Arnel Valera. Ito, bagamat na-i-vlog natin sa mga nakaraan, na yung Philippine Drug War ay kulang daw po. Kulang ng characteristics of crimes against humanity. Wala raw widespread or systematic attack on civilians. So siguro, ito, bibigyan lang natin ng pahapyaw para, kasi pinagtutalunan. At sabi ho ni Attorney Cristina Conti, hindi raw po nire-require na isa-isahin yung mga pangalan para basta ma-establish lang daw na na meron pong sistema dito po sa crimes against humanity. Pero sabi ho ni ni Attorney Valera, sa Pilipinas yung anti-drug campaign ay isang law enforcement operation na talagang ang target ho yung mga kriminal. Yun ho, talagang, di ba, at may mga napaulat na namatay sa drug operation at na nagresulta rin, kasi dahil sa may mga pumapalag, di ba, at ng mga suspect at yung mga legitimate self-defense by police or extrajudicial killings, hindi naman daw po sinasanksyon ng Estado. Wala pong polisiya ng ganon. Ibig sabihin, hindi kinukonsente at pinababayaan. Sa katunayan, mga kababayan, di ba, meron hong nahatulan Di ba, yung 3 pulis na pumatay kay Kian De Los Santos, diyan po sa Caloocan, na sinasabing, di ba, parang sinalvage ho nila, nakita ho sa CCTV, yun po. So, abagan ho natin, mga kababayan. Pero, dito ho sa isyong ito na kung saan may binabang ito na siguro sa iniso ni BP Sara, aligasyon nyo 30,000, 30,000, tapos 118 lang ang inyong ibinigay na piraso ng ebidensya. Nasaan yung 30,000? Di ba? So, maiinis ka nga naman. Abogado rin po si BP Sara mga kababayan. Tapos ang sagot ho ng abogado ng EJK victims, hindi, pumunta ka ron. Sumama ka. At, tapos hindi rin nire-require na isa-isahin pa yung mga pangalan. Parang hindi naman, siguro hindi naman gano'n na yung yung ICC, basta sabihin mo lang, hindi, sige, basta yan. Eto na, 30,000 yan. Crimes against humanity. Hindi na sila mag-iimbestiga. Kaya nga nag-iimbestiga dito. Diba, may mga prosecutor sila, tinignan at tinaalam yan, kinukumpirma kung ganun karami. Hindi pa pwede kung wala pa lang requirement at hindi kailangan na isa-isahin, gawin nyo 1 milyon. 1 milyon ho ang namatay para tapos na ang kwenta. Talagang sigurado, napakarami ho. Mga kababayan. Ayan lang ho. Yung atin at parang lumilito ho, mukhang may basihan po, no? Yung mga binitawang salita ho ni BP Sara laban po dito po sa abogado ng sinasabing biktima ng extrajudicial killings na parang kulang sa kaalaman. Or sabihin natin, masakit ho talaga pakinggan na bobo. Di umano, sabi po ni BP Sara, ito pong abogado. Pero kung kakwentahin mo, 180 ng ebidensya, 30,000 ang akusasyon. So kulang pa. Kulang pa, mga kababayan. So kulang siya, no? 39,800, magkano ba? I-multiply ho natin, mga kasama. Kasi sabi po ni BP Sara, 3,000 ang aligasyon. Ayan 3,000. Ito, meron tayong may calculator ho tayo. 3,000
ima-minus mo yung 118 na piraso ng ebidensya. May kulang pa kayo. 2,882 na ebidensya. Para mapatunayan na talagang 30,000 ang namatay dito po sa war on drugs. So, yun ho mga kababayan. At siyempre, tayo naman ho, tayo kumikilala no, sa hustisya. At kung talaga may mga namatay na sinasabing biktima ng extrajudicial killings, talagang kung sino po may kagagawan ay parusahan, di po ba? Pero wag naman hong pasosobrahan yung bilang kahit dahil sa hindi requirement na busisiin magpapasobra. Paano nyo nalaman na umabot ng 30,000? Di po ba? 6,000 lang ho sa data ho. Sa talaan ng pulisya o ng gobyerno ng Pilipinas. Bakit nangyari 30,000? Sobra-sobra naman ata. Siyempre, dapat kwentas klaras po tayo. Okay, so abangan ho natin ang susunod na kabanata at yun po, talagang nairita po si BP Sara. Kukunti ebidensya tapos ang dami niyong mga bintang. So yun lang po. Maraming salamat po. Sa mga hindi pa ho nakapag-subscribe subscribe na ho kayo. At ilike nyo rin po yung ating YouTube channel. At patuloy ho tayong siyempre magmamanman, magbabantay at magbibigay ho ng mga komentaryo na may kinalaman pa rin ho dito sa kaso ho ni dating Pangulong Duterte at maging kay BP Sara at lahat po ng mga kaganapan dito po sa larangan ng politika sa ating bansa. Muli, ito po si Kaeli. Magandang araw po sa ating lahat.